Hello. Hello po. Hi, good morning. If you're calling from the Philippines, good morning. Good evening. I'm calling from Bahrain right now. Ay, mali ang pagkakabasa mo ng Bahrain. Bahrain. Di ba Bahrain? Yeah, Bahari. Nakapunta na ako dyan sa Bahrain. Really. Oo, walang kakulay-kulay ang mga building. Earth color. Totoo po. Sabi ko, wala Totoo. ba makulay na lugar dito? Sa buong Middle East, like I've been in Saudi also, ganun din halos lahat ng building. Not the building, the houses. Oo, di ba? Parang kung anong kulay ng ground, kulay na rin ng ano. Pero kumbaga parang yun ang acceptable sa kanila, di ba? Kulay sand. Mm-hmm. Di ba? Anyways, what's your name? Miguel po. I'll call you Miguel. Ilang taon na si Miguel? 31 po. 31. Yes, Papa Jack. Ano spelling ng Bahrain ba? B-A-H. BAH, yeah. Ulan. Bahrain. Yes. Bahrain gently falls. Ano work mo dyan? I'm secretary po. Secretary. How long have you been living in or working in Bahrain? Actually, I'm not living in Bahrain. Palipat-lipat po ako dito sa Middle East. Gawa na iba't ibang office kami all over the Middle East. So But I'm working your work brings you to places parang ang gulo. Ang sarap naman yan, Brad. Yes po. Nakakapagod din, pero okay din naman siya. Mm-hmm. 10 years na po akong secretary. Magta 10 years this year. Oh, anyways, are you married? Yes po. Married na po. Asan si wife? I'm dyan po sa Philippines. Tuwing kailan nagkikita? Kakawi naman po ako like sometimes twice a year, once a year, like that. That's plenty Yes. Nadala Yes, mo na si Papa wife Jack. dyan? No, but I'm planning to bring her here this year for visa only. Vacation. May anak na kayo? Wala pa po. Wala pa. Okay. Anong work ni wife? Nag-work siya as supervisor sa like back office ng isang supermarket dyan sa Philippines. Okay. Hindi ko alam kasi alam mo ultra mega ako. Ultra mega! Oo nga po, kaya hindi ko nilang binanggit. Supermarket! Presyo mababa! Mas pinababa pa! Nagka-jingle pa ngayon. sorry. Anyways, anong mapaglilingkod ko sa'yo, pare ko? Ayun. Relate ako dun sa mga colors. Pati ng mga nakakarang araw, like family problem related sa parents. We're not in good terms ng parents ko like for almost 2 years now. Yeah. Meaning you and your mom, you and your dad, or both of them? Both of them. Ilang kayo Both of them po. magkakapatid? We're 5. Ang ilan ka doon? Bunso po. Bunso. Si Bunso pa yung nakatampuhan talaga. Bakit? Ano nangyari? Paano ba? Kasi parang po yung lumalabas na black sheep sa family. Okay. Kahit hindi naman talaga. Well, that's according I don't know, to you. nami-misinterpret. According to you, Like pero tell me about it. Bakit kanila sinabing black sheep? Yun nga po, nami-misinterpret. That's why gusto ko rin po kayo makausap para makakuha opinion ng, alam niyo, hindi naman strangers na totally hindi ako kilala kasi yung friends ko naiintindihan nila yung side ko. But gusto ko rin makakuha ng like opinion ng iba na hindi talaga ako kilala. Tsaka may itsura ka mo. Lagyan mo. Isa na rin po yan. wala namang kinalaman sa sasabihin para ito naman wala kasing pumuri sa akin. Sinabi mo lang, ba yan? Ay nako, Ate Marlene, nandiyan ka ba? Okay, tuloy. Tapos, so yun nga po. Parang yung nagkaroon kami ng malaking issue twice.
Pero yung last is nung 2024. Okay. And then yun, since hindi na kami nag-usap since 2024. Ano yung bago itong huling problem niyo, ito yung turning point, di kayo nag-usap? Bago yun? The first one is way back 2020 Ano yun? Ano problema nila sa'yo? na stranded ako dyan sa Philippines that time. Okay. And then nung nandiyan ako, nalaman ko na yung sasakyan na binili ko para sa kanila is isinanla nila. Sinanla nila para mapulong dun sa husband ng ate ko. Bakit? Ano nangyari doon? Kasi siya parang if I'm not mistaken, nag-work siya as a Coast Guard and then nag-awol siya doon for some reason na hindi rin namin alam. And then nag-apply siya as seaman, wala siyang savings, wala silang pera noon. So yun daw yung naging reason. Sinanla yung binili kong sasakyan para makapag-provide ng money doon sa Actually, husband ng ate ko. So parang siguro yung ate mo yung naglapit, no? Parang ganun na nga po. Okay. Anong kotse yun? Actually, hindi siya kotse. Po siya, Papa Jack? Jeep. Father ko is jeepney driver before. Okay. So, magkano yun. na sinanla yun? Magkano nabili yun? Nabili ko yung jeep like almost 400. Magkano na sinanla? Sinanla nila ng more than 200. Hindi na. Tubos pa, hindi na. Yung nangyari dun, Papa Jack, ginawa ko, binenta ko siya. Sinuklian ka na lang, parang ganun. Ang nangyari po is, parang wala rin ako nakuha dun sa napagbentahan kasi binayad ko rin lahat dun sa pinagsanlaan nila. Sa madaling sabi na, tuluyang nawala yung jeep. Yes po. Nakakasama nga naman ng loob yun. Eh di, tatay mo ngayon, paano? After that, nagkaroon siya ng panibagong parang racket or nagda-drive naman siya ng mga shuttle service like mga van, ganun. Parang yung tito ko is may mga van siya na pinapa-shuttle. Okay. Then yun. Doon na lang yung siya. Naging source of income nila. Ano sabi sa'yo ng ate mo? Kasi siya yung dito, in the center of it. Asawa niya yun eh. Wala. Ma-share ko lang. Yun dun kasi sa ate ko, sila nun separated sila nun. Hiwalay na sila nun. Parang lang siya nun niloko siya. Ha? Nung inilapit niya yung asawa niya sa mga magulang mo, hindi pa sila hiwalay? Hindi pa po. Oh, so yung ate mo na biktima rin. Then yun nga po, kaya galit na galit din yung father ko doon. Kasi di ba parang sinabi, di ba nadamay patuloy yung kabuhayan ng tatay mo? Yes po. So, yun. Parang, galit na galit yung father ko doon kasi makasakay ng barko, hindi na siya nagparamdam. Nako po. As in, wala kahit may napirmahan bang kahit kasulatan ng utang, ganon? Utang dapat yun eh. Yung parents ko ever since, laging yung kahit na may mga sarili ng family, yung mga kapatid ko, lagi silang sibigay, situlong, ganon. Well, typical na magulang na Yun mayroon. Nga po. Pero parang ang inaano ko lang po, Papa Jack, is parang sinasabi ko lagi sa kanila, wala naman masamang tumulong as long as may sobra kayo or meron kayo. So sa part na yon, nagkatampuhan kayo, ikaw na yung lumayo. Yun na po yung nangyari. Parang sila na yung sa akin, hindi na nila ako kinausap nung simula nung time bakit sila pa yung galit? Paliwanag mo nga sa akin yung partner. Bakit sila pa? Yun nga po yung hindi ko maintindihan, Papa Jack. That nung time na nangyari, yun yung hindi ko maintindihan. Lagi nila sa akin na nagiging madamot daw ako. Ang damot ko daw sa kapatid ko. Kinausap pa ba sila? Nagsabi ka ba sa kanila? Paano? Yes, Papa Jack. Nung nalaman ko na nagalit siya. Kahit sino magagalit, nagalit ka, di ba? Nung nalaman ko po kasi na sinanla, ang sinabi nila sa sinanla nila before. Ano, sorry, sinanla nila before.
Naputol ka. Ano yan? Paano yan? Ang sabi po nila, nung nalaman ko, sinabi nila sa akin is sinanla daw nila yung sasakyan. So parang okay, nasanla na, natubos na daw, ganun. Pero nagalit pa rin ako kasi bakit hindi niyo man lang ako sinabihan, ganun. Wait. Okay, So, binigay. natubos din nila, pero hindi pala totoo. Natubos daw nila. Then nung nalaman ko lang na hindi pala talaga natubos, nung may buyer na ako nung sasakyan, hinahanap nila sa akin yung original papers, wala akong ma-provide. Then nung tinanong ko sila kung narin yung papers, doon nila inamin sa akin na nasa sanlaan pa rin pala. Yan lang. So parang doon na talaga na ako na parang hindi ko alam kung magagalit ba ako or what. Bakit ganun na, bakit parang niloko ko ng paulit-ulit. Okay, so yun yun. 2021 yan, di ba? 2020 po. 2020. Pandemic. Okay. So, naayos pa ba kayo nun? O hindi na? Naayos po yun nung before ako bumalik dito ulit sa abroad. Okay. 21. Naging okay kami ng parents ko. And then, ito na po yung huli, yung nangyari nung 2024. So, wait lang. Noon, naayos pa kayo nun. Anong year ka nagkabate? One Papa Jack before ako bumalik dito sa abroad. Sino na nakipagbate? Ako na po yung nag-approach sa kanila that time kasi Paano mo ginawa yung aalis ako. pag-approach? Minessage ko po sila na na pabalik na ako ulit ng abroad. Walang maghahatid sa akin. Gusto niyo ba akong ihatid? Pwede ba kayo kung hindi kayo busy? Ganun din. So Yun parang na, ano yun, naging kumbaga, na. hindi talaga kayo nagbati noon, nag-usap, magkaiba yun eh. Kumbaga, Yes, Papa Jack, wala yung... Oo. Kumbaga, that's purely ministerial eh. Yes. Oo. Kumbaga, hindi Wala nyo na pag-usapan talagang reconciliation. yung totoong pinag-ugatan na hindi nyo pag-uusap. But Yes, kumbaga, yes. it's a step towards the right direction, but it's just a little bit too late kasi paalis ka na. Yes. But it's still a good thing na nag-reach out ka. Good pa rin yun. Very good ka doon. O tapos, Then, yes, after that, nakabalik ako dito sa abroad. Naging okay lahat, smooth. Naging okay yung relationship namin ulit ng parents ko. Constant communication. But by constant communication is hindi kami magkakausap kung hindi ako lagi yung tatawag or kung hindi ako mangangamusta. ba't ilang taon na ba yung nanay tatay mo? My mom will turn 60 this year. Matanda na pala. My father is 63. Yeah. Matanda na nga. Oh. Yes. Okay, tapos, ano pinagawa niyo itong huli na naman? Ayun. Pa rin dun sa sister ko. Kaya nagkaroon ulit kami ng problema. So, yung sister ko, nag-work din siya nasa siya ngayon, nasa Abu Dhabi siya ngayon. Okay. And then yung daughter niya, that time, nung umalis siya, ang nag-aalaga dun sa daughter niya is yung partner niya. Wait lang, ulitin mo. And Nag-aalaga sa daughter niya ay? Yung partner nung sister ko. Parang partner niya na babae din. May bago na siyang jowa. Naka-move on na. Yes. Okay. So, yun. Yun yung nag-aalaga. May apartment, nagre-rent sila ng apartment. So, yung partner ng sister ko tsaka yung pamangkin ko magkasama sa apartment. And then, yun. Naghiwalay sila. So, naiwan mag-isa sa apartment yung pamangkin ko. Okay. Walang mag-aano sa kanya, walang mag-aalaga, ganun. So, ang naging setup is pinaalaga niya sa parents ko, which is wala namang problema. Ang problema lang is pinagpapabalik-balik, like yung everyday na hinahayaan niya maglakad yung mother ko from our house sa apartment na inuupahan niya. And may edad na yung mother namin para gawin Sino pa yung mga nagpapalakad sa ganung bagay. nanay mo? Yung partner o yung kapatid mo? Yung kapatid ko, kasi po yung partner ng kapatid ko is bigla na lang talagang umalis. Nung naghiwalay sila, iniwanan niya na lang yung bata. Okay. So pagpapasok na yung kapatid mo, ano ba? Ate mo ba to o kapatid mo? Yung ate ko po is nasa Abu Dhabi. Yung daughter niya, yung naiwan doon sa partner niya sa Philippines.
naghiwalay po sila noon. Yung bata, yung pamangkin ko, naiwan mag-isa sa apartment. Ilang taon na yon? Walang nag-aalaga. 12. Bakit hindi na lang kunin ang nanay mo? Yun nga po yung naging problema noon. Nung time na nag-start na ganong setup, nilihim. Napuputol. Tapos Sorry, nalaman ko napuputol na ka. lang. Na-miss out kayo ba? Ano yun, nilihim sa? Nilihim sa akin na ganun yung setup na hindi na naglalakad yung mother ko everyday, ganyan. Parang rain or shine. Yung bata nakatira nag- wait lang. Yung bata nakatira mag-isa doon sa bahay niyon, 12 years old, alone? Yes po. Bakit hindi na nga lang kunin ng nanay mo sa bahay ng nanay mo? Yun nga po yung yun yung sinabi ko dun sa kapatid ko. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo na lang dun patirahin kasama ni mama at papa? Since dalawa na lang naman sila. Okay. Sabi niya mas comfortable daw po dun sa apartment na yon, ganito, ganyan. Dun sabi ko, bakit hindi mo na lang ilipat sa mas malapit na apartment kung ayaw mong patirahin kasama si mama at papa para hindi ganun yung setup na kawawa naman yung parents natin. Hindi lang yung nanay Ayaw mo, para- ultimo yung bata, kawawa mag-isa yon. Yun nga po. And then, Wait ayun. lang, anong sabi nung tatay? Di ba, may tatay naman yan. Wala bang sa yung tatay? Yung simula nung nakasakay sa barko, wala na siya. Hindi Wala na siya na rin. paramdam. Okay. Opo, as in, wala na kaming kahit anong balita sa kanya. Naku po. So, ayun, naggalit na ako dun sa sinabihan ko na sila, mama, sabi ko, parang hindi naman dapat yung sister ko yung mag-decide sa setup since wala siya dyan. Dapat kayo. Bakit inaalaw niyo na ganyan? Sabi ko, pwede naman siya kumuha ng yaya or parang kasambahay na magtitingin dun sa pamangkin ko. Parang ang gusto ko lang mangyari that time is maayos yung setup. Hihirapan yung parents ko. And parang nung sinabi ko yun, minasama na po nila. Na parang, bakit daw ganun yung ugali ko sa kapatid ko, ganun na. Hindi na ba ako naawa pati dun sa bata, ganun. So, for me, na-misinterpret na naman ako na sinasabi ko sa kanila na pamangkin ko yan, may pakialam ako dyan. Sabi ko nga, kung walang parents yan, kahit ako Sorry na maputol, ako magpapa? Kahit ako yung magpaaral ng needs ng bata, wala namang problema kasi pamangkin ko rin yun. So ang tanging dahilan ng kapatid mo kung bakit nandun yung bata mag-isa at pinupunta-puntahan na lang ng nanay mo ay dahil komportable na yung bata. Yes po. Bakit hindi na lang matulog yung nanay mo doon sa bahay ng bata? Ang nangyayari naman po is pag matutulog dun yung mother ko, umuwi siya early morning para naman puntahan yung father. Kasi mag-isa dun sa bahay. Although wala naman problema yung father ko. So parang ang gulo lang talaga nung ganong setup that time. Okay, that was 2 years ago, tama? Yes, Pat. Okay. Yes po. Is it the same setup today? Ang nangyari po is parang after a year, nag-decide na lang sila na ibenta yung bahay dun. Sumama dun sa apartment. Ate ko. Sorry, naputol yung part na yun. Ano ulit? Ang nangyari po after a year, binentan ng parents ko yung bahay nila. Tapos, doon na sila tumira sa apartment na nire-rent ng ate ko. So now your parents do not own anything? Yes po. So they are now under the care of your ate, tama? Yes po. Okay. Okay, o tapos? So, yun nga po na parang ngayon kasi pa bakasyon po ako. Like this month pa uwi ako ulit ng Philippines. And mag-celebrate din ako ng birthday dyan sa Philippines. Din yung wife ko is nagpa-plan siya ng party kasi parang sa loob ng 10 years, never ako nag-celebrate ng birthday.
So, nag-plan siya ng party. Then, tinatanong niya ako kung i-invite daw ba ko. Ayun lang. Sino? Kapatid mo o nanay mo? Alin po yun? So naputol. I-invite niya Yung parents ko. So you're still contemplating to invite them. Hindi siya given. Ang nangyari kasi, Papa Jack, parang kinat off ko na Kinat off mo na napaputol po sorry. ko na yung parents ko. Kinat off mo na. So you're saying na you don't want to have anything to do with them. Parang ganun na nga po na, pero sometimes hindi naman talaga totally 100% na wala. Dalawa lang kayo akong pakialam sa kanila. magkapatid? 5. 5. Ano ang opinion ng tatlo pa doon sa pagbenta ng magulang mo ng bahay nila? Wala naman po silang say doon. Kasi halos lahat po kami magkakapatid na nasa abroad, maliban na lang doon sa isa kong brother. Sarili na din silang family, may sarili na rin silang buhay. Okay. So, ayun, parang based po kasi dun sa mga napakinggan ko na caller nyo ng mga nakakarang araw, more on related din sa parents yung concern nila. Anong tanong mo sa akin, Miguel? I don't know kung makikipag-ayos pa ba ako sa kanila Of course. And Of how. course. I don't know. Ikaw yung anak, no? Ganito, unang-una sa lahat. Yung usapin ng jeep, hindi ka mali doon. You are completely in the right to feel the way you felt. If you were devastated, frustrated, or if you've gotten mad, tungkol doon, that's completely warranted and there's merit doon sa galit mo na yun. But this time, you practically made your problem where there is none whatsoever connection to you. Your mom, your mom in her sound mind decided to look after your sister's daughter. Okay. Has nothing to do with you. Not enough para mag-away kayo ng nanay mo. Not enough para magalit ka sa nanay mo at wag kausapin ng 2 taon. Hindi mo naman nanak yun. Hindi mo ikaw yung napapagod. Naiintindihan kita, di ba? But your mom agreed to it. In her sound mind. You might not agree sa desisyon ng nanay mo, pero desisyon niya yon. I mean, kung ang argumento natin ngayon ay napapagod yung nanay mo maglakad araw-araw, tapos ikaw kinaya mo naman siyang tiisin ng 2 taon, which is worst? Eh di yung ginawa mo. Yes, Papa Jack. I mean, gets ko yung point mo eh. Ayaw mo naglalakad yung nanay mo ng malayo. Malayo ba? Yes po. Oo. But in her sound mind, baka may iniisip niya, exercise na yan, apo naman niya yon. In her sound mind, gusto niyang gawin yun eh. Okay lang siguro yung pagsabihan mo yung nanay mo kasi bilang anak, pero yung maging dahilan parang hindi mo siya kausapin ng, you're in your own words, sabi mo, tuluyan mo ng kinat off yung magulang mo. Anong ginawa sa'yo ng nanay mo? Dahil nag-alaga siya ng apo? Parang po kasi, ang na-feel ko that time is lahat ng sacrifice ko for them para maging comfortable yung buhay. Parang ini-ignore nila, then mas pinipili nila yung mahirap na sitwasyon. Well, that's your version of what's comfortable for them. That's not their own interpretation. Sa'yo yan. Gets kita. Naintindihan kita sa part na yan.
Pero kung sa nanay mo, ang komportable sa kanya ay malamang okay yung welfare ng isang apo niya na malapit sa kanya. So, alam mo pinanggagalingan nito, kayo magkapatid, yung nanay ng bata, hindi kayo okay. Hindi kami naging totally okay dahil po dyan sa last na yan. Well, isa pa yan. No? I mean, there's a lot that you could have communicated about doon sa sitwasyon na yun kung nag-uusap kayo magkapatid. And Sorry yun po, ganito ano. Is your mom an old woman? Para mag-alala ka ng ganito, I'm assuming matanda na siya, no? not like really old. Na Malakas pa. parang- Malakas pa. Yes, yes, I can say that. Pag namatay bukas yan, at ito yung sitwasyon na huling-huling meron kayo, okay ka? I don't know. Hindi. Sagutin mo ako. Ano, Actually- hypothetical to ha? Hypothetical Yes to. po. Okay sa'yo? No, yun nga, pumapasok yan sa isip ko. What if, kasi it happens like 2023 na nagkaroon ng malalang sakit yung father ko. Hmm. Na parang sinikret din nila sa akin. Nalaman ko na lang nung December na nung video call ko, naglalast na yung father ko. Nagpapaalam na siya. Pero nagawa naman ng paraan until now, okay na siya. So parang ngayon na 2 years na kami hindi nag-uusap, sometimes pumapasok sa isip ko, what if na lang tumunog yung phone ko, then may bad news. O pala naman, naiisip mo pala yan. Bakit di ba? Then, Look, ganito ano. Miguel, it's not that wala kang point. Actually, I get your point. Naintindihan ko yung point mo eh. Di ba? But you convey your concern the wrong way. yeah, I guess. Di ba? You convey you convey your concern the wrong way. Halimbawa, yung tungkol sa pamangkin mo, wala kang kinalaman dun eh. Para umabot sa puntong di mo kausapin nanay mo eh. You should have at the very least had a conversation, a profound one with your sister. Actually, before maging worst yung situation, nag-message ako dun. But, yun, in-ignore niya lang. I didn't receive any Kasi reply. it's not from- your business sa part na yun. Look, probably your sister is also a victim of circumstances. Probably. Anong gagawin niya? Wala siyang choice sa buhay. Malayo siya. May anak siya. The best help that she can get is the help from your mom. Anong part nito may kinalaman sa'yo? Maliban sa maging anak sa nanay mo, tas ang ginawa mo, kinat mo yung communication ninyo. Paano yun? How do you justify that? Paano yun? Not to justify. Masyado lang akong, paano ba? I don't know what the right words to use. Na parang mas gusto kong lang talagang mabigyan ng magandang buhay yung parents ko na like comfortable life. Oo nga, pero hindi mo kinausap ng 2 taon. What if ang comfortable sa kanila ay lagi ka nakakausap? Not everything is about money. Sabi ko lang, Papa Jack, doon sa 10 years na nag-work ako dito sa abroad, like, never nila akong tinawagan. Alam mo, one day, when things are better, kasi feeling ko magkapati-bati naman kanya kasi mag-birthday ka, yung grande yung birthday mo. Kunin mo kaya akong host, no? Para may racket ako. Medyo mataas ang talent fee ko, ha? Magaling kasi akong host. Malala, masaya party, pero pwede, di ba? Nagmamagic ka po ba? Wow, grabe naman sa nagmamagic, di ba? Di ba? Halimbawa, di ba? Magbabati na kayo, sa Pilipinas ka na. I mean, pag okay na ang lahat, do this as a favor for yourself. Okay? Tanong mo sa kanila, bakit bihira kanilang tawagan? Why is it difficult for them to reach out to you? Feeling ko may dahilan sila. I don't know kung ano yon, pero feeling ko they have their own interpretation or maybe they have their own
reasons kung bakit ganun sila sa'yo. Why they are distant and timid and aloof sa iyo. I don't know. Even my No, don't tell me grandma. I don't know. I ask you to ask them. I don't know. I don't want to be confrontational siguro. It's not about that. confrontational. Hindi paging confrontational. So finally, you can do something about it. Yun lang. Kasi natagal ko na yung napapansin. Pero parang nagkatong sinabi ng lola ko na, bakit yung mga kapatid mo lagi niyang kausap? Bakit yung mga kapatid mo kahit nun nandito pa sa Pilipinas yung tinatawagan? Ganun. So, and sinabi ko na lang, I don't know, nakaka-receive naman ako ng message sa kanila pagka kung may laman yung GCash or what. Ask your mom. Or better Pero yet, yung- but there's another, ask your mom or there's another way. What's the other way? Sanayin mo yung presence mo sa buhay nila. Ikaw yung mag-reach out. Yun po yung setup. Kahit nung wala pa po kami nagiging Well, conflict. huwag ka mapagod. Ako yung tumatawag Huwag sa kang kanila mapagod. everyday. Yes, huwag ka mapagod. Na Look. parang, Look, Miguel, no? I'm sorry if I'm not giving the chance to talk, no? But Miguel, these are your parents we're talking about. yes po. There's very little room for pride pag magulang ang pinag-uusapan. Your parents will not live forever. Your parents will not live forever. Your parents will not be strong every day. 2 taon, there's a lot that would, di ba, na pwedeng mangyari sa loob ng 2 taon. Alam mo yung 2 taon na yan, that's a regret worth of 2 years. Pag hindi mo naayos, maniwala ka. Pag isisiyan mo yung 2 taon na yan. Alam mo naman yan eh. Totoo niya, nakausap ngayon, di naman ikaw eh. Yung pride mo yung kausap natin ngayon eh. Yeah, I think. Yeah, pride na lang. Diyos ko, pare ko, anak ka. Ay, parang paano ba? Parang pagod na kasi ako sa ganung setup na hindi ko alam na parang naiinggit ba ako sa mga kapatid ko or I don't know. Look, you have a better life than most of your siblings. That's for sure. I know, I know I have a better life. So sa compared part to na yan, my kumalma ka na. siblings. Maybe you need lesser supervision. Kasi pag ako yung magulang at alam ko ganyan naman kagaling si Miguel, you need lesser supervision. But I want to feel love. Magkakaiba ang love ng magulang sa bawat anak. Hindi yan pantay-pantay. May anak na tough love sila sa anak na yun. May anak na ini-spoil nila. May anak na hindi nila timid sila doon. Hindi nila gaanong kasi alam nilang kaya. Look, at some point, you have to trust your parents' wisdom on how they treat you. That's all. Okay. Hindi ko para i-antagonize yung magulang mo dito. Ang purpose ko ngayon is for you is for you, Miguel, to end the stupid 2 years of not talking to your parents. That's stupid, man. 2 years. Yeah. Yun, nagtatry naman ako ng approach sa kanila. Like, not this Christmas, 2024 Christmas, nagsend ako ng gift sa kanila. Thank you naman yung mother ko. Then, nung nag-start na ako mag-chat, wala na, sinin na lang niya. Huwag ka nalang mapagod. Tawagan mo. I mean, Brad, ipagpalagay na natin that you will not get a reaction. Ipagpalagay na natin that this is one-sided. It's all about you doing the approach. Okay na, doon na tayo. I'll try. But, kahit na one-sided to, you will not have the chance to be a son of a living parent or parents forever. Even it's for your fulfillment na lang. Gawin mo na lang. So, parang,
disregard ko na lang yung muna yung feelings ko or If you can. yung, Yes, build yung Yes. sama ng loob or what. Yes. Kung ano mang nararamdaman ko Yes, towards pare them. ko. One day, you will get the chance to ask them. Maybe in calmer situation. All I'm saying is maybe it would take you to lower your pride to establish the communication line again. And then maybe pag okay ng lahat, then you can ask them. Maybe you can tell them in a loving way. But for now, the first order of business, mag-ayos-ayos kayo. Look, can you imagine if I tell you tonight, hindi, makipagmatigasan ka kasi kasalanan naman nila. Ano mo pala mo? Actually, yun nga po yung isang reason kaya gusto ko makakuha ng opinion, especially from you. Kasi yung like, katulad nga nun, yung mga sinasabi ko, yung mga friends ko, but they keep on telling me na naiintindihan ka namin. Like, valid yung reason mo, valid yung feelings mo, ganun. Parang, Actually, I don't know, naiintindihan parang kita. it's not fair. I don't know. No. Naiintindihan kita. Huwag mong isipin, naiintindihan kita. Yung jeep, naiintindihan kita. Itong huli, hindi kita naiintindihan. Wala ka sa lugar dito sa huli. But, pagpalagay na natin na in both occasions na pagtatampo mo, sila yung mali. Kahit pa ba sila yung mali, hindi ka gagawa ng paraan para yung pagulang mo magkaroon ka ng communication with them? Ano ka ba? Yun. Yung nagpalala pala ng situation na naalala ko is yung time na pumunta si wife sa bahay ng parents ko para magdala ng birthday gift kay father. Ang ginawa ni father is in-ignore niya si wife, hindi niya tinanggap yung gift tapos ibinalik pa niya yung susi ng sasakyan na which is hindi ko naman kinukuha. Yan yung jeep? Hindi, may nabili po kasi akong bagong sasakyan noong 2024. Anong kotse yan? Hyundai Stargazer. Binibenta? Bibili ako ngayon. Hindi po. Ano ba yan? Bibiling ko nga po yung kotse ni Klang Klang. Klong-klong, hindi klang-klang. Klong-klong pala, sorry. So, yun, parang dun ako naging... well, siyempre, Brad, siyempre, nagalit. damay-damay na yan eh. Your wife is a representation of you. Look, ganito maging mali na ako kung maging mali ako ngayong gabing ito. Walang version tong usapan natin na sasabihan kita ng isang advice na lalong lalala yung relasyon ninyo. Wala akong pakialam kung mali ako ngayong gabi. My goal is to end the stupid 2 years of not talking to your parents. I don't care if I become wrong tonight. I could care less about that. I just know that time is finite. Your parents will not live forever. Yeah, I know. Naiintindihan mo yan, tandaan mo yan. At ang pangalan ng anak ko ay hindi klang-klang. Nabago Klong-klong. na pala. Nabago na. Ikaw, binago mo eh. Wala akong pakialam kung magalit kayo sa akin na, Papa Jackson, parang hindi mo siya nagigets. Nagigets ko siya. Pero dahil ba nagigets ko si Miguel, hahayaan natin na magtuloy-tuloy yung 2 taon din nag-uusap, magiging 3, 4, 5, 6. Ano ba kayo? Ano ba tayo dito? Kasi kung ganun yung mindset dito, magsara na tong show na to. Yeah. So, maybe because of my pride, I guess, or I don't know. Parang ang hirap kasi. Like, last year, we are in, umattend ako ng event na wedding. Nandun din yung mother ko. Tas, yun lang, tinitingnan ko lang siya from My God, from afar. Brad. That's, naku, napakabastos nun. Di ka nagmano? No. Then, inano ko na lang yung wife ko na sabi ko, approach mo si mama, tanong mo kung gustong sumabay sa atin, ganun. Kung may sasakyan ba sila. Alam mo nung or sanggol ka, Brad, may mga araw na yanay mo puyat, wala sa mood, nagpalit pa rin ng lampin mo. Despite of how she felt during the days that she was sick, she did not stop being a mom to you. Ako lagi kong iniisip yan. Bilang anak.
Yung nanay ko nung bata ako, nung sanggol ako. Lahat kayo magkakapatid. May mga araw na hindi niya kayang bumangon at magpalit ng lampin ko. Pero ginawa pa rin niya. Whether she wanted it, whether she was willing, whether she was sick, she did what she had to do to be a mom. And the same applies to us bilang mga anak. Yeah. Medyo Totally mayabang ka sa part na understand, yan. Papa Ha? Jack. Medyo mayabang ka sa part na yan. Yes po. Pag nakita kay nanay mo, humingi ka ng tawad sa kanya. And name that event specifically. I will. Bit-bit I will ng nanay po. mo yan. Actually, parang ano din ang bigat din sa pakiramdam ng time na yan. Na ano, parang namimiss ko naman talaga siya. Parang, alam mo yan, gusto ko siyang i-approach. But maybe my pride is stopping. I don't know. Stupid pride, right? Yeah, I agree. What do you want to tell your mom? I miss her so much. Well, doesn't show. Like, literally, I really miss her. Alam mo yun na ano, every year, pag umuwi ako, lahat ng gusto kong kainin na food, nare-request ko. Especially those Filipino food, nare-request ko sa kanya, ganun. Then, itong mga nakaraang wala. I mean, yun, wala. Pag gusto ng Filipino food, karinderya, ganun. I hope you get to hold your mom again as soon as possible time. Yeah, I hope so. Thank you, Sila Miguel, ang for dalawa having the ng call. father ko. Yeah. Thank you, Papa Jack, kasi yun, naliwanagan ako dun sa mga sinabi mo. Hindi naman sa gina-justify ko yung ginagawa ko. Siguro, gusto ko lang sabihin din yung nararamdaman ko. But, dun pa lang sa unang sinabi mo, mali ako dun. Ayun. Thank you. Good morning, pare ko. Thank you, Papa Jack.